Okay, magandang gabi sa inyong lahat. Babalik po ulit. Ito po, ang pag-usapan po natin ngayon ay about sa politics po sa atin, sa Pilipinas. Kami po ay isang OFW, okay? So, ano ba ang pulso ng OFW? So, tanungin ko mamaya yung iba din kung sino ang presidente nila, kung sino ang gusto nila mamuno sa ating bansa. No, okay, kasama ko ngayon si Elmer. si Elmer. Okay. Kumpare ko po 'yan, ha. Okay, pare Elmer. Sa personal niyo po, sino po ang gusto niyo maging pinuno or mamuno sa atin sa Pilipinas? Sino po ang presidente gusto niyo botohin? Kung wala po kayong presidente, sino man po, ano po? Sino? Basta ako go pa rin. Go. Eh, si Bongo, umatras na eh. Hindi pa naman siya nagpa-file. Hanggang January 5 pa yun. Okay, so January. hindi pa pala nagpa-file. Hindi So, pa siya nagpa-file. umaasa ka pa na babalik pa siya. Okay, Bongo. So, bakit si Bongo ang napili mo? Marami siya natutulungan. Kahit nandito ako sa Saudi, hindi mo makikita, hindi mo may kakailan na marami siyang tinutulungan mahirap. Unang-una niya nagawa dyan yung Malasakit Center. Sa ka ba nakakita ng Malasakit Center na sagot niya lahat? Well, para sa mahihirap yun pero sinasagot niya lahat. Marami siyang natulungan doon. At yun ang number one na kinakita ko sa kanya na magagawa niya. Much more kung naging presidente pa siya, mas mamaya magagawa pa siya. At saka itutuloy pa niya yung mga ginagawa niya ni Tatay Digong, aking Tatay Digong. Okay. So, actually, di ba naalala mo nung 2000, kailan ba yun? Ang eleksyon dati? 16. 2016. 15 yata yun. 15 ba yun? 16. Kung naalala mo, sinong ging kumpanya natin dito? Tatay Digong. Tatay Digong. Duterte po kami. Tatak Duterte. The Mom Duterte. Okay, the Ma'am Duterte. Kami po ay solid. Duterte po kami. So ngayon, dahil si Pangulong Duterte ay sinong sinusuportahan niya maging presidente? Si Bongo. So doon din kami. Kung sino ang gusto niya, doon din kami. Kasi alam namin na siya ang makakatulong sa amin balang araw. Hindi lang naman sa amin kundi para lahat sa atin. At sa OFW na nasa abroad. Yun. Kahit saan man kayo, tutulungan kayo niya. Yun. Yun ang tunay nga tatak Duterte talaga. Tatak Duterte. Ako, ilang presidente na rin na nadaanan ko sa buhay ko. Pero wala pa ako may nakita presidente na katulad ni Tatay Digong. Yung malasakit, yung totoo talaga na hindi kurap. Unlike sa mga previous administrations, pinagbibenta yung mga asset natin sa private, ginawa nilang private, ginawa nilang lahat. Ngayon, tayo ang naghihirap, di ba? Correct. Kaya nga sabi ko, pag nakikita natin yung mga proyekto ni Tatay Digong, masabi talaga natin, pangmasa siya talaga. So, build para sa atin. Okay, so hintayin natin ang desisyon ni Senator Bongo. Aywa. Eh what if kung umatras siya talaga, ayaw niya na tumakbo kasi nga, di ba? Narinig natin. May milagro yan, Brad. Oh, Pag nawala si BBM, si Sara magiging presidente. yun. Yan ang tatandaan mo. So, Maraming kaso yan. kung umatras man daw si Bongo, baka mag-disqualify Bumaliktad. si BBM. Pag umakyat si Sara, nako, yun na, panalo. So, ulit-ulit, Yan ang magiging milagro. milagro. Hintayin na lang natin, yan. malapit na. Basta Digong. Mm. Tatay Digong. So, kung kayo, nanonood man kayo, mga DDS, tutulungan natin. Tayo. DDS. Tulong-tulong tayo. OFW. The Ma'am, solid po kami. Duterte. Shoutout kay Boss Banat Bay. Solid DDS. Okay. Salamat. Bye-bye.